Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Doon sa binabanggit po na 100 billion insertion, over the weekend, medyo may mga nasilip na po ba kayo? May napag-aralan na ba kayo? At possible nga ba yung sinasabi ni former Congressman Zaldico? Actually, nakakapagtaka, no? Dahil nga, 'di ba, ang tawag natin sa National Expenditure Program ay President's Budget. So, kung ang presidente meron siyang gustong ilagay sa shoutout muna kay Almond Lee. Sa budget, normally linalagay niya yan sa una, hindi sa dulo. Ganyan yung practice na nakita ko over the many years. Eto, basahin po natin to. Maraming nakapagtataka dito sa statement ni Mr. Zaldico dahil hindi tumutugma sa normal process and also yung logic. Bakit ginawa yun? Diba? Yun na nga yun eh. Kahit ako nagtataka. Mga mali-malitang pera. Diba? So kung bilyon-bilyon na pera yun mga pre, marami yun. Hindi po kakasya doon sa ganung sa ganung maleta. Doon pa lang, wala na, bagsak na. Mali na yung script. Kung ang presidente meron siyang priority programs, ilalagay niya yan sa pinakabungad, sa pinaka-umpisa. Hindi sa dulo, dahil pag sa dulo, talagang nasisira yung buong budget, lalo na kung malaki yung amount. At nung tinitignan ko yung mga projects isa-isa, may mga projects kami sa Valenzuela na nakasulat doon. Nagtataka ako, bakit naman ang presidente maglalagay ng mga napakaliit na projects sa mga iba't ibang lugar? Kagaya dito sa Valenzuela, nakita namin na yung linagay na projects ay secondary roads. Hindi man lang highway o hindi man lang malaking kalsada. So nakakapagtaka. Tapos tinignan ko rin yung ibang na-veto items last 2025 dahil malaki na-veto almost 190 plus. Doon sa listahan ni Mr. Zaldico, ilan doon ang na-veto ng Pangulo? So, bago yan, may sabi dito. Makita walang laman na pera tapos yung sasakyan kay Pulong Duterte. Hindi kasi yung number ng sasakyan sa Davao talaga. So, ibig sabihin, yung mga mali-malita na yun, hindi ko alam kung may pera yun o wala, pero pinapalabas lang nilang may lamang pera. Sa Davao din pinicturan. Diba? Sa Davao din pinicturan. So, ngayon, yun yung ibinabato po nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung sinasabi po ni Gutesa, diba? Maniniwala po ba kayo sa sinabi ni Gutesa? Na naglaho na parang bula ngayon. Hindi ako maniniwala doon, mga pre. Hindi ako maniniwala doon. Ako'y naniniwala. Posible lang. Na yun ay tanim ng isang legendary Marcoleta. Kabago-bago pa lang sa Senado ni Marcoleta, sa tingin ko lang naman, gumagawa na po agad ng himala. May himala na agad sa Senado. Gulat ako, Gutesa. Bakit ganun? Sinabi ni Gutesa. Sabi pa ni Marcoleta, meron kang nakalimutang hindi binasa dyan. Basahin mo ng maayos. Yan kasi, parang si Gutesa, kabado pa no? Hindi sa mga binabasa niya, hindi parang may kaba, di ba? Marcoleta nagigigil habang nakaganyan ng papel, yung mata niya nakaganyan, no? Putang ina, hindi binabasa yung script ng maayos, Di ba? Pagkatapos, may nalaktawan kasi. Bini Marcoleta, basahin mo kasi ng maayos, may nalaktawan ka. So, mahirap talaga ang taong pong nagsisinungaling ay talagang mahuhuli po talaga. Diba? Tuloy natin. Nagtataka ako, bakit siya allegedly, kung sinasabi nag-insert siya, bakit niya naman i-veto rin yung in-insert niya? Yun nga. Ano yun? Ba't ganun? Kaya medyo maraming nakakapagtaka dito sa statement ni Mr. Zaldico dahil nga
Maraming hindi... Hindi, ganito kasi yan. Si Saldico, nasa ano na siya, panic mode na. Nagpanic na po si Saldico ng sobra. Kaya pansin nyo sa video, ang payat-payat na niya. So yung mga sinasabi niya doon, hindi na talaga tumutugma. Diba? Hindi na tumutugma at hindi nakapanipaniwala. Kita nyo doon sa video, kalmado lang si Saldico. Pero yung loob-loob nun, nagwawala ang mga demonyo sa kalooban niya. Nagpapanik. Yung mga demonyong yun, gustong makawala. Pero si Saldico, tahimik lang. Pero after ng video nun, pagkatapos ng video nun ni Saldico, kung hindi man AI yun, pagkatapos ng video nun, gaganon yan, no? Cut! Okay, nung cut na, gaganon yan. Putang ina, bakit ko ba nagawa yun? Bakit ko ba nagawa to? Paano na yan ngayon? Saan ako pupunta? Etong pera ng mga ninakaw ko, wala itong kwenta. Importante pa rin yung kalayaan. Yun yung nasa isip nun. Kasi tandaan yung mga pre, yung pera talaga sa mundong ito, wala pong kwenta. Lalo na't galing sa kasamaan yan, walang kwenta. Diba? Kasi hindi mo naman mapapakinabangan yan. Hindi mo mapapakinabangan yan. Mabubulok ka lang din sa kulungan. Diba? Kaya mas pinili nila pong magnakaw, dyan sila masaya noon. Diba? E di ngayon, nagpakataas kayo noon, yun talaga yung may kasabihan. Nagpakataas kayo noon, ngayon bigla kayong binagsak ng napakalakas. Yung mga perang nanakaw nyo, hindi na mapakinabangan yan. Wala nang silbi yan. Paano na? Sa tingin ko, mamamatay ito sa stress. Kasi grabe, alam nyo yung tao pag na-stress yan, hindi po makakapag-isip ng tama yan. Diba? Yan po ay papayat ng papayat. Depende po sa tao kasi may mga tao na nai-stress, tumataba. Tumataba. Pero sa tingin ko dito kay Saldico, papayat eh. Team papayat eh. So, yun yung pagkakamali ni Saldico. Diba? Parang, kumbaga parang yung mga taong may hirap na namatay sa baha. Sinisingil na ng konsensya itong si Saldico. Saldico, namatay kami ng dahil sa'yo. Yung pera na para sa flood control, ninakaw mo. Ay, yung nagdudusa kami at namatay kami, Saldico. Hindi siya titigilan ng mga kaluluwang yun. Palaging maririnig at maririnig ni Saldico yun. Diba? Kahit pa masasarap yung kinakain niya sa ibang bansa, maganda yung tirahan niya, walang kwenta yun. Hindi tumutugma sa normal process and also yung logic kung bakit ginawa yun. Opo. Pero Sen, pakipaliwanag lang po at para rin sa kalaman ng ating mga nanonood at nakikinig, yung po bang insertion ay talagang nangyayari? Actually, Doris, yung insertion ay ibig sabihin amendment, no? Correct. Na ginagamit to interchangeably. Kung amendment, ibig sabihin insertion, pag insertion, ibig sabihin amendment. At trabaho talaga yan ng Shoutout kay Josephine Prieto. Kongreso at Senado mag-amend. Kung nasundan nyo yung mga hearings na live-stream namin, mga ahensya nagsasabi na kulang yung pondo nila o kung pwedeng dagdagan yung pondo nila. So pag-aaralan namin yung proposal nila, pag nakita naman na karapat-dapat yung kanilang mga proposal, ina-amend namin yung budget. Kaya ito magandang napag-usapan dahil in-upload namin yung committee report ng Senado at makikita natin doon napakadaming amendments na nanggaling sa mga ahensya. So, yun lang naman yung video mga pre, yun na nga, kagaya ng sabi ko kanina, itong mga taong ito, wala pang wala pang parusang kamatayan to. Pero tandaan nyo mga pre, mahirap pong makulong ng habang buhay na pagkakakulong. Nang iisipin mo, habang buhay, doon ka natatanda, doon ka na mamamatay, makakabembang ka pa ba doon? Makakain ka ba ng mga masasarap na pagkain, lalo na't walang special treatment, pare-pareho lang kayo? Paano na yan? Yun yung isipin nyo. Sa mga nakaupo ngayon sa gobyerno, mag-isip na kayo. Gumawa po kayo ng tama para sa bansa.
Wag pong magnanakaw ng magnanakaw. Tingnan nyo na lang yung Hong Kong, yung ibang bansa, Japan, napaka-asenso nila. Bakit? Hindi naman po nila ninanakaw yung pera eh. Ina-apply po nila sa lugar nila. Kasi kung ang mga perang ito ay talagang in-apply po, no? Para sa sariling bansa, ay talagang hindi po tayo mapapag-iwanan. Uunlad po tayo ng uunlad. 'Di ba? Hindi po tayo babahain ng sobra. Taon-taon na lang nangyayari yan eh. 'Di ba? Hindi po tayo babahain ng sobra-sobra. So, pero dahil sa kayo lang po yung nagpapayaman diyan sa gobyerno, kumusta naman yung mga Pilipino? 'Di ba? Isipin niyo naman hindi niyo sila kapatid. Hindi niyo sila kapatid. Pero pareho kayong Pilipino. Pareho kayong tao. Matutuwa ka ba nasa isang masigarbo kang hotel? Masarap ka doon, masarap yung inu-order mong mga pagkain. Tapos makikita mo sa balita, isang nanay umiiyak dahil yung kanyang mga anak, 3 anak namatay lahat. Pati yung kanyang partner ay namatay lahat, siya na lang yung nabuhay. Di ka ba naawa doon? Anong reaction mo doon? Yung pera mo ba na yan, abang kumakain ka ba, nakakanguya ka pa? Nakakanguya ka pa ba? Kung yan sana, ginamit sa tama, 'di ba? Hindi ko lang maintindihan, bakit hindi pa tayo gumawa ng batas, yung batas na bitay, 'di ba? Para wala nang magnakaw, kasi pag nagkaroon po ng ganung batas, ewan ko lang kung sino pa yung tatakbo dyan ng mga magnanakaw. Baka umiwas na. Diba? Baka umiwas na lahat kasi putang ina, parusang kamatayan eh. Oh. Diba? So anyway, yun lang naman yung aking reaction dito. Short, lang tayo, 4 lang na topic ngayon. And syempre, no, yun na nga, bago po tayo magtapos sa ating reaction, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. And sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ayan siyempre, yung natin, yung YouTube channel sa mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyo. May dalaw naman sila, kaya masarap pa rin ang kinakain nila. Ang tanong, saan konsensya nila? Ang sarap kain, ang gutom. Kahit may dalaw po, wala din kwenta yan, kahit dalawin ka pa. Malulungkot ka pa rin dahil wala kang mabimbang sa loob. Ayan, so, hanggang dito na lang po muna yung ating live. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin, mga pre. At syempre, abangan nyo mamaya yung mga uploads natin.